Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang ang Geograpiyang Pisikal ng Pilipinas. Sa aralin ito, ating matutukoy ang mga anyong lupa at anyong tubig na bahagi ng Geograpiyang Pisikal ng Pilipinas. Handa ka na ba? Bakit mahalagang malaman ang katangiang pisikal ng bansa? Ano ang maidudulot nito sa iyo bilang mag-aaral? Ano ang ibig sabihin ng heograpiyang pisikal? Ang heograpiyang pisikal ay tumutukoy sa mga likas na katangian ng isang lugar o bansa. Ang topografiya ng Pilipinas. Isa sa pangunahing basehan upang matukoy ang geographical na pagkakakilanlan ng isang bansa ay ang topografiya nito. Ano nga ba ang topografiya? Ang topografiya ay agham na nag-aaral sa pisikal o panlabas na katangian ng isang lugar o bansa. Narito ang ilang mga katangian ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang kapuluan o arkipelago. Binubuo ito ng humigit kumulang 7,641 na mga pulo. Nakahati ito sa tatlong malalaking pangkat, ang Luzon, Visayas at Mindanao. At ito ay may sukat na halos 300,000 kilometro kwadrado. Ang Pilipinas ay may tila tatsulok na hugis. Ito ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya na nasa may dakong hilaga ng Ecuador. Ang mga pulo at rehiyon ng Pilipinas. Ang Luzon ang pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Ito ay binubuo ng 8 rehiyon. Narito ang 8 rehiyon sa Luzon. Rehiyon 1, Ilocos o Ilocos Region. Rehiyon 2, Lambak ng Cagayan o Cagayan Valley. Cordillera Administrative Region o CAR. Rehiyon 3, Gitnang Luzon o Central Luzon. National Capital Region o NCR. Rehiyon 4A o Calabarzon. Rehiyon 4B, Mimaropa. At Rehiyon 5, Bicol or Bicol Region. Ang Maynila ang punong lungsod o kabisera ng bansa. Ang Visayas naman ay binubuo ng maraming isla tulad ng Panay, Negros, Cebu, Bohol, Leyte at Samar. Ang rehiyong Visayas ay may 4 na rehiyon. Ang Rehiyon 6, Kanlurang Visayas o Western Visayas. Rehiyon 7, Gitnang Visayas o Central Visayas. Rehiyon 8, ang Silangang Visayas o Eastern Visayas. At ang Negros Island Region o NIR. At ang Mindanao ang pangalawang pinakamalaking pulo ng bansa. Narito ang mga rehiyon sa Mindanao. Rehiyon 9, Tangway ng Zamboanga o Zamboanga Peninsula. Rehiyon 10, Hilagang Mindanao o Northern Mindanao. Rehiyon 11, Rehiyon ng Davao o Davao Region. Rehiyon 12, Soc-Sargent. Rehiyon 13, Caraga. At ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ang pag-uugnayan at pagtutulungan ng 18 rehiyon ay may malaking gampanin sa kaunlaran ng bansa. Hindi lahat ng produkto, industriya, hanap buhay at likas na yaman ay makikita sa lahat ng rehiyon. Ang bawat rehiyon ay may natatanging likas na yaman, nagbibigay ng pagkain at kabuhayan. Ito rin ay nagpapalakas ng ekonomiya ng bansa, nagtutulungan upang matugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayan. Maaari mo rin panoorin ang aking video lesson tungkol sa mga rehiyon sa Pilipinas. Ilalagay ko ang link sa description.
Ang mga anyong lupa sa Pilipinas. Bundok. Ito ang pinakamataas na anyong lupa. Narito ang ilang mga halimbawa ng bundok. Bundok Apo, ang pinakamatayog o pinakamataas na bundok sa Pilipinas na matatagpuan sa Davao. Bundok Makiling sa Laguna. At Bundok Banahaw sa Katimugang Luzon. Bulubundukin. Ang tawag sa pangkat o hanay ng mga bundok. Narito ang ilang mga bulubundukin. Ang bulubundukin ng Sierra Madre sa Silangang Luzon. Pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas at tinatawag din itong Backbone of Luzon. Cordillera sa Hilagang Luzon. Pinakamataas at pinakamalawak na bulubundukin sa bansa. Dito matatagpuan ang Bundok Pulag. Carabalo sa gitnang Luzon. Nagsisilbing tagpuan ng Cordillera at Sierra Madre. Bulkan. Ito ay isang anyong lupa na maaaring magpuga ng malalaking bato po at kumukulong putik tumang oras. Narito ang ilang mga bulkan sa Pilipinas. Bulkang Mayon, ang napakagandang bulkan na may hugis perpekto at matatagpuan sa Albay. Bulkang Pinatubo, matatagpuan sa Zambales, kilala sa napakalakas na pagsabog noong Hunyo 15, 1991 na kumitil ng maraming buhay at sumira ng maraming ari-arian. Bulkang Taal, isa sa pinakamaliit na bulkan sa daigdig. Ito ay isang aktibong bulkan. Bulkang Canlaon, aktibong bulkan sa isla ng Negros. At Bulkang Bulusan, aktibong bulkan naman sa Sorsogon. Burol, isang mataas na anyong lupa pero mas mababa sa bundok. Ang pinakakilalang burol sa Pilipinas ay ang Chocolate Hills, pinakatanyag na burol na matatagpuan sa Bohol. Ito ay nababalot ng luntiang damo sa panahon ng tag-ulan at nagiging kulay tsokolate naman sa panahon ng tag-araw. Narito rin ang burol ng Grotto ng Lourdes na matatagpuan sa San Jose del Monte, Bulacan, na nagsisilbing puok dalawagan ng mga debotong Katoliko. Lambak. Ito ay isang mababa at patag na lupain na matatagpuan sa pagitan ng mga bundok o burol. Narito ang ilang mga lambak na matatagpuan sa Pilipinas. Lambak ng Cagayan na matatagpuan sa Rehiyon 2. Ito ang pinakamalawak na lambak sa bansa. Lambak ng La Trinidad, matatagpuan sa Benguet na kilala sa tawag na hardin ng mga gulay o salad bowl of the Philippines dahil ito ay taniman ng iba't ibang gulay at prutas tulad ng strawberry. Lambak ng Marikina na matatagpuan sa Timog Katagalugan at NCR. At ang lambak ng Cotabato na nagsisilbing malaking sakahan sa Mindanao. Talampas. Ito ay isang patag na lupa sa mataas na lugar. Kalimitan ito ay nagsisilbing pastula ng mga baka, kalabaw at iba pang mga hayop. Pinakatanyag na talampas sa ating bansa ay matatagpuan sa lungsod ng Baguio. Ito rin ay tinaguriang lungsod ng mga Pino at summer capital of the Philippines dahil sa malamig na klima nito. Talampas ng Bukidnon. Ito naman ay napakainam na taniman ng pinya. Talampas sa Pangasinan. Ito ay nagsisilbing taniman ng palay. Ang talampas ng Tagaytay, matatagpuan sa Cavite. Ito ay isang magandang lugar na dinarayo ng mga tao dahil sa malamig na klima rito. Tangway. Ito ay isang pahaba at nakausling lupa na halos napapaligiran ng tubig. Ito ay karaniwang mahaba at makipot na kalupaan. Narito ang ilang mga halimbawa. Ang tangway ng bundok sa Quezon, tangway ng Bicol, at tangway ng Zamboanga. Tangos. Ito ay isang anyong lupang kagaya ng tangway, ngunit higit na maliit ito. Narito ang ilang mga halimbawa. Tangos Bojador sa Ilocos Norte, Tangos Bolinao sa Pangasinan, at Tangos Engaño sa Cagayan.
Ito naman ang kapatagan. Ito ay isang malawak na patag na lupa. Higit na maraming tao ang naninirahan dito at matatagpuan ang maraming mga tirahan. Ang gitnang kapatagan ng Luzon, ang pinakamalawak na kapatagan sa bansa na binubuo ng mga lalawigan ng Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga. Ang palay ay masaganang inaani rito kaya tinatawag itong kamalig ng palay ng Pilipinas o Rice Granary of the Philippines. Ang mga anyong tubig sa Pilipinas. Ilog. Ito ay isang mahabang anyong tubig na umaagos mula sa mga puok sa itaas ng bundok o burol patungo sa dagat o sa karagatan. Narito ang ilang mga ilog sa ating bansa. Ang ilog ng Cagayan. Ito ang pinakamahabang ilog na matatagpuan sa Pilipinas. Ilog Agno, nagsisilbing patubig sa mga lupang sakahan sa Pangasinan. Ilog Pampanga, dumadaloy ito sa lalawigan ng Pampanga na umaabot sa loob ng Maynila. Ilog Pasig, isang makasaysayang ilog na siyang naging daan ng mga gawaing pangkalakalan. Umunlad din ang kultura ng bansa dahil sa ilog na ito. Lawa. Ito ay isang anyong tubig na napalilibutan ng lupa. Ilan sa mga lawa na matatagpuan sa ating bansa ay ang Laguna de Bay o Lawa ng Laguna, pinakamalaking lawa sa bansa na matatagpuan sa Laguna. Lawa ng Lanao, pangalawa sa pinakamalaking lawa ng bansa na matatagpuan sa Lanao del Sur, at ang Lawa ng Taal, pangatlo sa pinakamalaking lawa sa bansa na matatagpuan sa Batangas. Maraming turista ang tumutungo rito sapagkat sa gitna ng lawa nito matatagpuan ang Bulkang Taal. Talon. Ito ay anyong tubig mula sa isang matarik na dalisdis o bundok. Ilan sa mga kilalang talon sa ating bansa ay ang talon ng Pagsanhan at talon ng Maria Cristina. Ang talon ng Pagsanhan ay isa sa mga pinakakilalang talon sa bansa na matatagpuan sa Laguna. Ang talon naman ng Maria Cristina ay matatagpuan sa Mindanao at pinagkukunan ng elektrisidad ng ilang lalawigan doon. Dagat at karagatan. Ang karagatan ang pinakamalawak na anyong tubig. Ang dagat naman ay isang malaking katubigan, ngunit mas maliit kaysa karagatan. Ang karagatang Pasipiko ay makikita sa silangan ng Pilipinas. Dagat kanlurang Pilipinas ang malaking anyong tubig na matatagpuan naman sa kanluran ng Kapuluan. Ilan pang mga dagat sa ating bansa ay ang dagat ng Sulu, dagat ng Visayas at dagat ng Samar. Bukal. Ito ay pinagkukunan ng tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang tubig na nagmumula rito ay may mineral, maaaring mainit o malamig. Ang ilang mainit na bukal o tinatawag ding hot spring ay matatagpuan sa Tiwi, Albay at Calamba at Los Baños, Laguna. Ilan naman sa malamig na bukal o cold spring ay matatagpuan sa Aklan, Antique, Bukidnon at Lanao del Norte. Loob. Ito ay bahagi ng dagat na halos napapaligiran ng lupa. Ito ay nagsisilbing daungan ng mga barko at iba pang sasakyang pandagat. Ang mga look sa Pilipinas ay ang look ng Maynila, look ng Subic sa Zambales, at look ng Tayabas sa Quezon. Kipot. Ito ay anyong tubig na tila isang makitid na kanal o daungang tubig na nag-uugnay sa dalawang malalaking anyong tubig. Ang ilang mga kipot sa Pilipinas ay ang kipot ng San Juanico. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng Samar at Leyte. Kilala ito sa tanyag na San Juanico Bridge. Kipot ng San Bernardino. Ito ay nag-uugnay sa dagat Pilipinas at dagat Sibuyan at matatagpuan sa pagitan ng Timog Luzon at Samar. At ang kipot ng Iloilo na naghiwalay sa mga pulo ng Panay at Guimaras at nag-uugnay sa Golpo ng Panay. Golpo. Ito ang tawag sa malalaking loob. Ito ay bahagi ng karagatan at karaniwang nasa bukana ng dagat at halos napapaligiran ng lupa.
Ito ay ginagawa ring dakungan ng mga barko at iba pang sasakyang pandagat. Ang ilang mga golpo sa ating bansa ay ang Golpo ng Lingayen sa Pangasinan, Golpo ng Leyte, Golpo ng Albay, at Golpo ng Moro sa Mindanao. Maaari mo ring panoorin ang dalawang video lessons na aking ginawa, ang mga anyong lupa at mga anyong tubig. Ilalagay ko ang mga video links sa description. Kahalagahan ng heograpiyang pisikal sa pag-unlad ng bansa. Ang heograpiya at topografiya ay may malaking papel sa pambansang kaunlaran ng isang bansa. Ang pisikal na katangian ng Pilipinas ay may positibo at negatibong epekto sa kalagayang pang-ekonomiya at panlipunan nito. Narito ang ilang mga positibong epekto ng heograpiya ng Pilipinas. Magandang lokasyon sa kalakalan. Ang Pilipinas ay isa sa mga sentro ng distribusyon ng mga produkto sa Timog Silangang Asya. Ito ay nagsisilbing daanan ng mga pangunahing ruta sa pagitan ng Hilagang Amerika at Asya para sa kalakalang pandagat at panghimpapawid. Mayamang-yamang dagat at pangisdaan. Dahil ang Pilipinas ay isang kapuluan o archipelago, nagtataglay ito ng napakahabang baybayin. Nagdudulot ito ng maraming magagandang pangingisdaan mula hilaga hanggang timog ng bansa. Estratehikong mga daungan. Marami itong mainam na daungan o ports na nagiging mahalagang lugar para sa pandaigdigang kalakalan sa mundo. Katamtamang klima. May katamtamang klima sa maraming lugar sa bansa tulad ng mga hangin nagmumula sa mga karagatang nakapaligid sa kapuluan at kasaganaan sa likas na yaman. May iba't ibang anyong lupa at anyong tubig ang bansa kung saan makukuha ang maraming likas na yaman na nagpapatunay na ang Pilipinas ay lubos na pinagpala. Narito naman ang mga negatibong epekto ng heograpiya ng Pilipinas. Isyu ng regionalismo. Dahil sa pagiging archipelago, naging suliranin ng bansa ang regionalismo o ang sobrang pagpapahalaga at mataas na pagtingin sa sariling rehiyon. Madalas na nagkakanya-kanya ang maraming pangkat etniko dahil sa iba't ibang pagpapahalaga at paniniwala. Mabagal na komunikasyon at transportasyon. Hamon sa bansa ang ugnayan dahil sa pagiging layo-layo ng mga isla o pulo. Liblib na mga pook. Maraming lugar, partikular ang mga nasa liblib na pook, ang hindi agad naaabot ng mga serbisyo at tulong ng pamahalaan. Banta ng aktibong bulkan o Pacific Ring of Fire. Banta sa kaligtasan ng mga mamamayan ang pagkakaroon ng maraming aktibong bulkan dahil ang Pilipinas ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire at madalas na pagbagyo at pagbaha. Dahil napaliligiran ng tubig ang bansa, suliranin ang madalas na pagpasok ng mga bagyo sa kapuluan. Nagdudulot ito ng mabilis na pagtaas ng tubig na sanhi ng malawakang pagbaha lalo na sa panahon ng tag-ulan. Alam mo ba, bukod sa bagyo, isa pang sakunang dulot ng kalikasan ay ang La Nina phenomenon. Ang kalimitang epekto nito ay ang pagkakaroon ng matagal at matinding pag-ulan na humahantong sa pagbaha. Ayon sa Department of Agriculture, may 77 na probinsya sa bansa ang apektado ng La Nina. Karamihan sa mga ito ay ang mga rehiyong pinagkukunan ng palay tulad ng Timog Katagalugan o ang Calabarzon at Mimaropa, Gitnang Luzon at Caraga. Iyong tandaan, ang mga anyong lupa at tubig ay yaman ng bansa na dapat nating ingatan at pahalagahan. Ang wastong pangangalaga sa mga ito ay susi upang manatiling sagana ang ating pinagkukunan, mapanatili ang balanse ng kalikasan at matiyak ang maayos at patuloy na pag-unlad ng ating bayan at ng mga susunod pang henerasyon.
Abangan ang ikalawang bahagi ng ating aralin, ang Heograpiyang Pisikal ng Pilipinas para sa mga pagsasanay. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.